nagmumula sa Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito, Miyerkules, 21 de Oktubre 2015. At gaya ng nakakagawian, patuloy nating nakakaagapay ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, patuloy na nagniningning at kumukuti-kutita, the pride of Baliwag, Bulacan. Walang iba kundi ang my co-anchor lady with a mystic smile. Miss Vebs, good morning. Good morning ka, Francis. Welcome back. At magandang umaga rin po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan nyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga may init na balita bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Good. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at ang paghimay sa ilang may init na isyong nakalatag, nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at siyempre pa ang ating hapag ng talastasan sa araw na ito ng Wednesday. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa pamamagitan naman ng audio streaming, worldwide. Tayo rin po ay napapanood online sa www.ptv.ph at syempre po sa People's Television Channel 4 at IBC Channel 13 ng live ngayong umaga. Para naman sa mga taga-subaybay natin na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Wednesday, Vebs, at maaliwalas na ang panahon. Finally, maaliwalas na ang panahon, pero malamig pa rin, malakas ang simoy ng hangin, lalo na dito sa Metro Manila at sa Bulacan. Yun, Bulacan at yung tatlong region, Regions 1, 2, and 3 at yung Cordillera Administrative Region, patuloy pa na nakikipaglaban sa pinsalang idinulot ng bagyong Lando. At may panawagan yung mga kababayan natin na evacuate, na dala sa mga evacuation centers, babes. Ang pangunahin nilang isinisigaw, potable drinking water. Damit at kumare gamot, no? Alam naman natin ang sitwasyon nila sa ngayon, talagang wala silang naisalba sa kanilang buhay. Totoo yan ka, Francis. Yung iba nga sa kanila nagdalawang isip pa, hindi ba, naiwan yung kanilang mga tahanan dahil sa kanilang mga alagang hayop and maybe due to sentimentality. Pero pumayag din sila eventually na lumipat sa evacuation centers at as of this time, ang bilang ng NDRRMC ay umabot na sa mahigit 15,600 na pamilya ang nasa evacuation centers, lalo na sa bahagi at Central Luzon. At yung damages, ang estimate ng ating Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways ay umabot na sa mahigit 5 bilyong piso. Yun. At nakakalungkot sapagkat meron akong mga nakapanayam kanina na mga kamagsasaka natin, ng mga leader magsasaka sa iba't ibang rehiyon affected ng Typhoon Lando, na talaga naman yung kanilang palay dumapa, yung mga gulay nasira, at iba pang mga high-value crops. Kaya siguro daw asahan ng mga taga Metro Manila
na magkakaroon ng konting kakulangan sa supply at medyo mamahal, lilikot ang presyo dahil mangilan-ngilan lang ang naisalba nila. At yun naman nanggagaling sa mga upland, sa northern, Baguio, Bontoc, Banawe, medyo, alam mo na, paluwas. Dahil marami sa mga lansangan natin ang medyo sarado pa. Yes. Well, Due to nakakalungkot yan landslides. ka, Francis, lalo na magpapasko pa naman, ano? Pero sana yung mga kababayan natin na hindi naapektuhan itong bagyong Lando o hindi masyadong naapektuhan ng bagyong Lando ay mag-donate ng kanilang makakaya, Yun. pagkain man, pera, tubig. Oo, Tubig, pangunahing damit. Oo, para sa ating mga evacuees. Okay, so Bebs, sa oras na 8 minutos, 18 segundos na makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy tayo. Yes, narito na po ang ating mga maiinit na balita sa oras na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Yung Lando, malaki ang iniwang pinsala sa mga lalawigan ng Regions 1, 2 at 3, gayon din sa Cordillera Region. Tulong at seguridad, iyan ang tiniyak ni Pangulong Noynoy Aquino III sa mga nasalanta ng bagyong Lando sa Nueva Ecija nang pangunahan nito ang relief operations doon. Grupo ni na DILG Secretary Melsen N. Sarmiento at Defense Secretary Volter Gasmin bigong makalipad gamit ang C-130 patungong Aurora dahil sa lakas ng hangin. Ilang lugar sa Nueva Ecija nananatili pa ring lubog sa baha, relief and rescue operations, puspusan para sa ating mga nasalantang kababayan. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutong na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Salamat Francis at Vivian. Magandang umaga Pilipinas, gising na po tayo at tunghayan na ang mga pinakamaiinit na balitang hatid ng Media ng Bayan. Malaking pinsala nga ang iniwan ng bagyong Lando sa mga lalawigan ng Regions 1, 2 at 3, gayon din sa Cordillera Region. Dahil dito, pinatitiyak ni Pangulong Aquino na mabilis na makararating ang tulong ng pamahalaan maging sa isolated areas. Sa ngayon, nasa 2.6 million pesos na ang halaga na naipaabot na tulong pinansyal ng DSWD at iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga apektadong rehiyon. Samantala, ipinauubayan naman ng palasyo sa taong bayan ang paghusga sa mga umunoy politiko na ginagamit ang bagyo para sa sariling interes. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Prioridad ng pamahalaan ang mabilis sa pagpapabot sa mga apektado at biktima ng bagyong Lando. Habang nananatili pa ito sa bansa, pinatitiyak ni Pangulo Aquino na makakarating ang tulong ng gobyerno sa isolated areas dahil na rin sa malaking tubig baha at pagguho ng lupa. Ipinahagi ito ni Presidential Communications Secretary Sandy Coloma matapos makita na ang malaking pinsala ng bagyo sa mga lalawigan ng Regions 1, 2, 3 at Cordillera Region. Bukod sa mga nasirang bahay, pangunahing kailangan ng pagkain, damit at malinis na inuming tubig. Sa bawat pagkakataon ay patuloy pa rin nating tinataguyod ang layuning ito dahil mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat tao na naninirahan sa mga lugar ng kalamidad. At ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng nararapat para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa lahat ng lugar na apektado ng kalamidad. Bagamat wala pang opisyal na schedule, nagpahayag din ang kahandaan ng Malacanang sa posibleng pagbisita ni Pangulo Aquino sa mga apektadong lugar para personal na makita ang kalagayan ng mga lugar at biktima ng bagyo. Nauna nang bumisita ang Pangulo sa Nueva Ecija para magpaabot ng tulong at i-assess ang pinsala ni Lando sa lalawigan. Patuloy na tinututukan ng Pangulo ang sitwasyon at kung kinakailangan ay handa naman siyang magtungo muli sa mga lugar na apektado nito. No? Kaya lang napili yung Nueva Ecija kahapon, yun yung ligtas na lugar na pwedeng mapuntahan habang masama pa ang panahon. At ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang malaman mismo sa mga lokal na leader kung ano mga pangailangan ng ating mga mamamayan at ano pa makakatulong ang pambansang pamahalaan.
Bagamat may report ng nasawi sa pananalasa, iginiit ni Coloma, marami pa rin mga bayan ang zero casualty dahil na rin anya ito sa pagiging maagap ng NDRRMC sa paglalatag ng kahandaan sa inaasahang kalamidad. Pero aminado na mas pag-iibayuhin pa rin ang patakaran para naman sa mga umano'y pasaway na residente na ayaw iwan ang kani-kanilang lugar sa kabila ng nakaumang na panganib. Mapapansin natin na ang pinakamahalagang sandata natin laban dito ay yung pagiging maagap. Yung maaga pa lang, nagsasagawa na ang NDRRMC at mga lokal na unit nito ng PDRA o yung Pre-Disaster Risk Assessment para meron silang panahon na makapaghanda sa iba't ibang senaryo na maaaring maganap. Dati ay wala ito. Ngayon ay meron ng regular na protocol na PDRA o Pre-Disaster Risk Assessment. Yun namang DILG, nag-develop sina Secretary Mel Sarmiento ng checklist. Ang tawag na dito ay yung Oplan Listo. Merong komprehensibong checklist o listahan ng lahat ng dapat gawin ng bawat barangay, syudad, munisipalidad para tiyakin yung kaligtasan ng mga mamamayan. Samantala, ipinauubayan naman ng palasyo sa taong bayan ang paghusga sa mga umano'y politiko na ginagamit ang bagyo para sa sariling interes. Yung kung merong nalabag na batas, meron tayong mga pamantayan dyan, ano? At maaari suri, no? Kung ang ginagawa nila ay simpleng paupolitika lamang at sa aming pananaw naman ay matalino ang ating mga mamamayan. Hindi rin naman makatuwiran na ipagkait sa ating mga mamamayan sa mga apektadong pamilya yung tulong ng mga mapagkawang gawa. Kaya siguro ay gano'n na lamang ating mga pananaw dyan. Ginagalang natin yung pagnanais ng mga nais tumulong, na maghatid ng tulong nila. At sa ngayon, ang dapat na umiral ay yung pagtitiyak na maayos ang kalagayan ng mga apektadong pamilya. Nauna na naglaan ng pamahalaan sa pamagitan ng DSWD ng mahigit pisong standby fund para sa kailangang pantulong ng mga biktima. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Tulong at seguridad. Yan ang tiniyak ni Pangulong Aquino sa mga nasalanta ng Bagyong Lando sa Nueva Ecija nang pangunahan nito ang relief operations doon noong Lunes. Ayon sa Pangulo, ang naging paghahanda ng gobyerno sa Bagyong Lando ay batay sa natutunan ng ating bansa mula sa Bagyong Yolanda. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Nueva Ecija dahil sa pananalasa ng Bagyong Lando. Balitaan mo kami, Elena Luna. Tiniyak ni Pangulong Aquino ang patuloy na pagkilos ng pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat habang nasa bansa pa rin ang Bagyong Lando. Binigyang din ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa Nueva Ecija, ang isa sa mga lalawigang matinding na ng bagyo. But still, the disturbance is still with us. It has not exited the landmass at this point in time. It has veered northeast, no? So it really will affect a lot of these areas in the region 1 and the Cordilleras, and that's what we're trying to gear up for. And of course, we want to prevent any spread of a disease. No, leptospirosis is considered a threat, especially if we wade through the floodwaters. So government, I think, has responded pretty well. Casualties so far are hopefully will not climb. No? But again, we will not take any chance, and we will really try to ensure that we are on the side of being conservative and making sure that everybody is protected during this disturbance. Kasama ang ilang cabinet officials at mga lokal na opisyal ng lalawigan, kinumusta ni Pangulong Aquino ang kalagayan ng Nueva Ecija na pansamantalang nananatili sa National High School doon. Namahagi ang Pangulo ng relief goods, mga banig, kumot at kulambo, pati na rin mga panglutong kawali, mga pinggan at tasa. Ang Nueva Ecija National High School sa Cabaratuan City ang nagsisilbing evacuation center sa mahigit 200 pamilya mula sa 11 barangay. Pero hindi lamang dito nakatuon ang pansin ng gobyerno, kundi maging sa iba pang lalawigan sa Northern at Central Luzon na kailangan ng relief goods at clearing operations. We are an archipelago. We have all of these challenges before us. Electricity, for instance, still has to be above ground for various reasons.
they get knocked out by the wind, then you also have to ensure that you do not just re-energize without making sure that nobody will be susceptible to electrocution. Now, response time, I think we have pre-positioned not just the relief supplies but also the equipment with DPWH in so many different areas. But it's still going to be a challenge. In Gabaldon, I think, here in this province, you have very large boulders that are blocking the road. But the equipment is present and they will proceed to remove all of this debris. But it does take some time. Ayon sa Pangulo, inilatag sa paghahanda para sa Bagyong Lando ang mga natutunang leksyon mula sa Bagyong Yolanda. Kabilang na dito ang koordinasyon, pagpapatibay ng mga gusaling magsisilbing evacuation center at maging ang pagsasaayos ng weather forecasting ng Pag-asa, kabilang na ang Project NOAA. The first that we didn't take for granted is the capacity of the LGU. No? The Secretary of Interior and Local Government actually called up all of the governors in the projected path to ascertain their amount of preparation and to ascertain also deficiencies that they have that we could fill up whilst we had time to prepare for all of this. That I think is very central. Location of pre-positioning of the relief supplies. No? A lot of it was pre-positioned in bigger facilities of the Department of Public Works and Highways. They had warehouses that obviously we believe were not flimsy structures because they were built by the department that is in charge of all government infrastructure. So their ability to withstand the elements was also strengthened. Communications, I think, has also been improved. You know? Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Yan na po muna ang ating latest sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Tuloy-tuloy, 19 minutos, 9 segundos. Makalipas ang alas 6, Vibs, yung ating aparador ng Mercy Center. Go! Yes, good morning po. Meron po kayang pasok ang students sa Muñoz, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Okay, ngayong araw po walang pasok sa Nueva Ecija, all levels. At narito rin po yung ibang mga lugar na nag-declare ng walang pasok ngayong araw as of 5 a.m. Ang Cagayan. Bukod sa Nueva Ecija, wala rin pong pasok sa Cagayan, all levels. San Carlos, Seti, Pangasinan, Mangaldan, Pangasinan, Dagupan, Pangasinan, Santo Tomas, Pangasinan, Alcala, Pangasinan, Rosales, Pangasinan at Cabanatuan City. Sa Cabanatuan po, October 26 pa po magre-resume ang classes at mula preschool to high school naman walang pasok sa Baguio City. Okay, tuloy-tuloy tayo. Good day, Ka Francis, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Lord na hindi direktang dumaan sa Metro Manila si Lando. Hindi po ba? Glory to God. TY, Liza Manuel ng Tropang Ganda, San Mateo, Rizal. At magandang umaga, Ate Vivian. Pakibati naman kami dito sa Del Rosario, Banao. Lagi kaming nanonood ng Radyo ng Bayan. Ang ganda mo talaga, Ate Vibs. Thank you. More power sa inyong programa. June Monge, Moranya ng Irigas Sate. Pasasalamat tayo kay God at kay President Noy dahil 20 lang ang nasawi, 18 ang sugatan at isang nawawala. Pero meron din akong nakita na kandidato sa pagkapangulo na umeepal at ginagamit ang Bagyong Lando. Sana makikita ni Presidente Aquino Adela Custodio ng San Isidro, Cabanatuan City. While itong malungkot, no? Sana itong ating mga politikeros, politikeras, magkaroon naman ng konting, delikadesa at kahihiyan. Huwag namang gamitin ang pinsalang ito ng kalamidad sa kanilang kampanya. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at sa puntong ito, ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup! Bayan Patrol Report! Unahin na natin ang ulat mula sa Agoo. Nariyan si Charity Frianeza. Charity, naimbaga bigat, konektado ka. Yes, naimbaga bigat sa Mangitian at kasamang Francis, inanunsyo ng Department of Education bilang Senior High Schooler Month ang buwan ng Oktubre upang matiyak na ang lahat ng junior high school o mga magtatapos ng grade 10 para sa school year 2015 to 2016 ay makakapasok sa senior high school. Ayon kay DepEd Region 1 Information Officer Darius Nieto, ang mga high school graduates at mga pasado ng Philippine Educational Placement Test and Accreditation at Equivalency Examination for junior high school level bago pang tuluyang pagpapatupad ng K-12 program ay hinihikayat na mag-enroll sa senior high school.
Kaugnay din ito, nagtakda ang kagawaran ng early registration sa November 19 hanggang 13 ng taong kasalukuyan upang makita ng DepEd ang mga kakailanganin pang resources tulad ng silid-aralan, guro, kagamitan at mga pasilidad. Sa Riyon Unot, natayang aabot sa mahigit 70,000 estudyante ng grade 10 ang inaasang magpapatuloy sa senior high school sa susunod na taon. Binigyang din pa ni Nieto ng K-12 Basic Education Program, ang flagship program ng DepEd, kung saan dito mapapaunlad ng mga mag-aaral ang kanilang kakayanan at maging global competitive lalo na ng 21st century skills. Para sa Radyo Vision, Charity Frianeza, La Union. Maraming salamat, Charity Frianeza. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Batanes with SP Argonza. SP, magandang morning. Konektado ka. Magandang umaga. Bagamat nakataas ang signal number 2 sa Batanes ngayong umaga, kung titingnan natin ang paligid ay parang walang bagyo maliban sa pag-ambon na nararanasan ngayon dito sa Batanes. Maaliwalas ang kalangitan at paminsan-minsan umiihip ang mahinang hangin, hindi katulad sa mga nagdaang araw. Nakaranas man ng mahabang tagtuyot ang Batanes, kaya idineklarang nasa state of calamity sa nagdaang buwan ng Setyembre. Nagpapasalamat naman kami sa ulan na dulot ng bagyong Lan. Darasal na huwag sanang sobrahan ang ulan upang hindi naman maapektuhan ang mga pananim dito. 4 na araw na walang biyahe ang eroplano na nagsimula noong Sabado hanggang kahapon, kaya maraming mga stranded na pasahero ang nag-aabang at umaasa na sana ay may biyahe na ang eroplano ngayong araw mula sa Maynila at Tugigaraw. Din ang palabas ng Batanes. Wala ring pasok ang mga mag-aaral sa nakalipas na 2 araw, pati ang mga opisina sa mga pribado at pampubliko. Kaya ang mga nakalinyang activities ng mga eskwelahan at mga ahensya ay naantala rin dahil na rin sa malakas na buhos ng ulan sa nagdaang 2 araw, kaya posible rin na hindi matuloy ang naka-schedule na provincial encampment ng mga Girls at Boy Scouts na nakatakda sa Biyernes. Nawawalang signal sa Smart at ATM ang nararanasan dito simula pa noong Sabado. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng Okay, SP. Kamusta na ngayon ang sitwasyon? Kamusta na ngayon ang inyong weather outlook dyan sa buong Batanes Island? Kagaya po ng nabanggit ko ay maaliwalas naman yung paligid, umaambon-ambon lang, wala na po yung malakas na ihip ng hangin. Kaya marami pong umaasa na sana meron ng biyahe ang eroplano sa araw na ito. Okay, so paganda na, siguro exit na si Lando, kaya medyo sana lang, hindi naman masyadong maraki ang pinsalang iniwanan ni Lando, SP? Ay, yan ang pinagpapasalamat namin dahil hindi naman po masyadong naka-apekto. Nagpapasalamat kami dahil dun sa ulan na dala niya dahil matagal po kaming nag-aabang ng ulan. Tulong ng malaki. Thank you very much, SP. Okay, mula po sa Batanes, maraming salamat. SP Argonza, Radyo ng Bayan, Batanes. Pumunta naman tayo sa Hingog City. Nariyan ang ating kasamang si Gigi Calvo. Gigi, maayong buntag. Konektado ka. Maayong buntag. Consultative Assembly magaganap ngayong umaga sa pagdiriwang ng Senior Citizens Week culminating activities sa ESL Gym. Ayon kay Senior Citizen Focal Person Johnny Socorro Issues ng CSWD, magiging panauhin ng mga representante mula sa mga tanggapan na naging konektado sa mga citizens base sa RA 9994 gaya ng DPWH, DOH, City Health, LTO, Water District and Morisco 2 at DILG upang mabibigyan linaw ang mga benepisyo na kailangan nilang matanggap at ma-enjoy. Dagdag ni issues, ito ay magaganap dahil kay Hingog City Federation of Senior Citizens Association President at dating DILG Director Manuel Araso. Nasusundan ito ng search for Gwapong Lulo at Gwapang Lula, may cultural presentation at iba pang mga paligsahan para sa isang araw na inilaan sa lahat ng mga senior citizens mula sa 79 na barangay dito sa lungsod. Napag-alaman din mula kay issues, maraming mga makatanggap ng social hapon
at patuloy na ipamimigay bukas sa kanilang tanggapan at sa mga hindi makakuha at para sa taga-rural barangays, hindi na nila kailangan pang lumuwas sa bayan dahil ang mga social workers na ang mamimigay nito sa kanilang barangay. Dagdag ni issues, gagawin ang lakbay-aral ng mga opisyalis sa Valencia, Bukidnon at makipagpulong sa mga opisyalis nito at makikita kung paano nila dinala ang kanilang tanggapan at maging batayan kung paano nila lalong mapalago ang federasyon dito sa lungsod ng Hingoog. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamor Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gigi Calvo mula sa Radyo ng Bayan, Hingoog. Alam mo, hanggang sa mga oras na ito, Bibs, hindi ko pa natatanaw ang sinag ng haring araw. Uulan pa ba, Bibs? Malalaman natin ang sagot sa katanungan mong yan, Ka Francis. Mula sa ating kasama si Amor La Rosa, live mula sa Pag-asa DOST. Amor, good morning. Good morning, Vivian at Ka Francis. Time check muna tayo. Yung Philippine Standard Time po natin ay 6:27 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po natin binabantayan ang bagyong Lando na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 po ng umaga ngayong araw, huli po yung namataan. Dito po yan sa 60 kilometers north ng Calayan, Cagayan. At patuloy po ang paghina nito nung mula po sa pagiging tropical storm. Ngayon, isa na lamang po yan tropical depression. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour. Patuloy rin po ang pagkilos ito pa northeast, 6 na kilometro kada oras lang. Sabihin po nito, mabagal pa rin ang pagkilos ng nasabing bagyo. Pero ang maganda po dito, ayon po sa Pag-asa, maaari pong humina pa yan ng tuluyan within the next 24 hours sa pagiging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon naman, nakataas pa po ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Kabilang po dyan ang Ilocos Norte, ganun din po ang Apayao, Batanes, Cagayan, kasama rin po ang Calayan and Babuyan Group of Islands. Posible pong makaranas ang mga nabanggit na lugar ng pagkakaroon ng masungit na panahon. Ibig sabihin po nito, merong mga pag-ulan at may kasama pang bugso ng hangin. At babala po ng Pag-asa, posibleng magdala pa rin ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ito nga bagyong Lando sa mga lugar na sakop po nito nga 500 kilometers diameter ng bagyo. Kaya doble ingat pa rin sa mga residente na mga maapektuhan nito nga bagyong Lando. Dito po yan sa loob ng Mondria. Magiging maulap naman ang kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ganun din sa may bahagi po ng Cordillera at sa may Ilocos. Para naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas po tayo ng generally fair weather. Ibig sabihin po nito, meron tayong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero meron pa rin chances ng pagkakaroon ng mga pulupulong pagkidlat pagkulog, lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas pa rin po ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa seaboards ng Northern at ganun din ng Central Luzon at ganun din dito sa Eastern seaboard naman ng Southern Luzon. Makakaranas pa rin dito ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya hindi din pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Dako naman tayo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nandiyan pa rin itong Typhoon Champi. Pahilaga po ang galaw nito ngayon, kaya naman napakalit na po ng tsansa na ito ay pumasok pa ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil po dito sa bagyong Champi, hindi nga po makausad pa palabas ng ating par itong bagyong Lando. So patuloy po natin babantayan ang mga pagbabago sa mga susunod na oras. Samantala, sa isang bansang madalas daanan ng bagyo, dapat talaga maging updated ka. Kaugnay po niyan, pwede na kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV kahit saan, kahit kailan. I-download lamang po ang Panahon TV mobile app via Google Play and iOS. Ano pang iniintay nyo? Download na! At yung pang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa, DOST ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. 31 minutos na, 31 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, marami pa ring mga idineklara na ngayong na under the state of calamity na mga lalawigan at mga bayan-bayan, ano? So, ayan Ka Francis, nasa ilalim na nga ng state of calamity itong
Kasiguran, Aurora, Tuguegarao, Quirino, at ang Pangasinan. Nasa ilalim na po yan ng state of calamity. At ang Social Security System ay nagpaabot ng kanilang nagpahayag. Na handa silang tulungan, magbigay ng loans para sa mga biktima, sa mga miyembro nila at pensyonado na naging biktima nitong bagyong Lando. Ayan, open na yan ha. Ang SSS ang unang tumugon para sa pagpapakaloob ng mga ayuda sa mga biktima, no? At para na rin yung yung mga pondo sa mga bayan-bayan na isasailalim sa state of calamity, magamit na para sa rehabilitasyon ng mga naturang apektado ng bagyong Lando. Aba, maraming dalang barya itong si Cheng. Magpapalit yata. Magkano ba ang palitan ngayon, Cheng? Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 46 pesos and 10 centavos. Japanese yen, 0.39 centavos. UK pound, 71 pesos and 26 centavos. Canadian dollar, 35 pesos and 40 centavos. Australian dollar, 33 pesos and 44 centavos. Real, 12 pesos and 29 centavos. Dinar, 122 pesos and 43 centavos. At Euro, 52 pesos and 19 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. At kung magbibigay ang SSS ng ayudang pinansyal, gayon din ang GSIS. Siyempre, para sa mga miyembro at sa mga pensyonado. Magbabalik ang Radyo Vision makalipas lamang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 28 segundos. Makalipas ang alas 6, Bibs, meron kang mga habol dyan. Sige, pasok mo na. Narito na ang ating mga piling panauhin ngayon. Yes, good day, Ka Francis at Miss Vivian. Pabati lang po ng happy birthday sa hipag ko na si Jovi Culpa, galing kay Mimi Culpa ng Talisay, Bontoc, Southern Leyte. Happy birthday po. At good morning, bukas na po ang libing ang burial ni Tungawan Mayor Randy Adlawan. Klima ko mula kay Oscar Katubig ng Poblasyon Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Kami po ay nakikiramay. Nakikiramay po ang Radyo Vision. Okay, Bebs, narito na ang ating mga piling panauhin. Ipakilala mo na pagbubukas ng ating hapag ng talastasan. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan, ang advisor at board of director at isa sa mga board of directors ng Philippine Society of Mechanical Engineers, si Engineer Ernest. Magandang umaga po, sir. Welcome. Magandang umaga po naman. At ang National Secretary ng PSME, si Engineer Rolando So. Magandang umaga, sir. Good morning po. Ayan. Salamat po at napasyalan nyo naman ang Radyo Vision sa media ng bayan para mailatag ninyo ng ating Philippine Society of Mechanical Engineers ang inyo pong advocacy at pangunahing programa para sa kabatiran ng ating mga kababayan, partikular ang maaaring maiambag nyong tulong sa ating pamahalaan in terms of engineering. Yes, Engineer Cassis. Maganda po yan. Sa ngayon po ay tumutulong po kami sa gobyerno. Ayan. Ang mga halimbawa po, involved po kami sa working group ng Department of Public Works and Highways. So, nasa technical po. Technical. Pangalawa, sa meron po kami mga mechanical engineers also nasa Department of Environment and the ENR po. Okay. Then sa mga state colleges and universities, mga professors po ng mechanical engineering. So in all aspects po ng profession,
ang Philippine Society of Mechanical Engineers ay kami po ang nagpapatupad ng batas. Kaming batas, RA 8495, na yung mga establishments po ay dapat mag-hire ng licensed and registered mechanical engineers. So sa ngayon is nandito po kami kasi ngayon po ay anniversary namin, no? Happy 63rd anniversary. So every year po meron kaming annual national convention. Okay. And simula po ngayon hanggang October 24 ay nasa SMX Convention Center po kami sa MOA. Doon po gaganapin yung convention namin, and we are expecting po mga 2,000-3,000 mechanical engineers around the country na mag-attend, no? And on top of that po, meron po kaming student congress or student conference. Okay. Dadalo po yung mga 3,000 third year and fourth year mechanical engineering students sa buong Pilipinas po, no? Okay. Now, engineer, ano po ang tema ng ating 63rd anniversary celebration? Well, ang tema natin po ay towards globally recognized Filipino mechanical engineers. No? Medyo maganda ang pandinig. Ano po? Maganda ang dating, towards globally recognized Filipino mechanical engineers. Saan, gano'n na po ba ang antas ng pagiging globally competitive ng ating mga Filipino mechanical engineers? Alam niyo po naman na kahit wala po ito, ang mga Filipino engineers ay talagang sa abroad nag-excel, no? Yes, no doubt. Kaya lang, ang kailangan po natin ay ma-recognize, ma-certify, or ma-accredit ng mga ibang bansa. So, ngayon po, ini-implement yung ASEAN Integration 2015, right. No? So, meron tayong mga tinatawag na ASEAN engineers, no? Ano po ibig sabihin ng ASEAN engineers? Ang ibig sabihin yan is kung ikaw po ay ma-accredit or certified as an ASEAN engineer, ikaw po ay makapag-practice, no? At ma-recognize ka po sa 10 countries. Ayun. So kahit po saan ka pumunta, meron kang ID, and then pag pumasa ka ho dyan, sigurado po yung competency mo, yung proficiency mo ay hindi ka nag-questionin. Maaring sahod na lang ang pag-usapan nyo. Ayun. Kasi qualified ka na. Pag pumasa ka dyan. Pag pumasa ka. No? So, yun ang mga challenge po ngayon sa mga hindi lang mechanical engineers but lahat ng mga disciplines ng engineering. No? So kasama po yan sa ASEAN integration and to the extent sa APEC. Ayan. No? Meron tayong mga APEC engineers. Dito tayo makikipagtunggalian ng husto. Yes. Yeah. Yes, Engineer Aso naman, bali ang ating pong tema ay towards globally recognized mechanical engineers. Paano po natin magagawang ganun yung ating Filipino mechanical engineers? Paano po natin sila magagawang globally recognized? Good morning po. Actually, ang aming pong samahan ay nagko-conduct po ng mga CPD trainings, mga seminars, para po sa enhancement ng knowledge and skills ng aming mga membro. Okay. Sa talaan po ng Professionals Regulations Commission, meron pong mga 104,000 mechanical engineer. 104,000. Pero sa aming database po, ang nakatala po sa amin na aming membro is 35,000 lang. Ba? At ang aktibo po ay 17,000. Ba? Ngayon, kamukha po nung nabanggit ng ang past president na si Ernie Casis, taon-taon po kami nagkakaroon ng annual convention para din po sa upliftment ng aming mga membro. Dahil doon po sa convention,
Nagkakaroon po kami doon ng mga exhibition, mga seminars and training. Actually, pati po yung mga estudyante habang sila po ay nasa ika-5 taon pa lang po ng kanilang pag-aaral, tinetrain na po namin sila kung paano po maging active sa aming organisasyon na ang Philippine Society of Mechanical Engineers. Okay, pero engineer, so sa pamamagitan po ng continuing program na ganito, upliftment at siyempre capacity building and everything, po ba natin na itong ating mga mechanical engineers of today kaya na pong makipagbalikatan with the trend of modern technology in the field of engineering? Yan po ang dahilan. Actually, kailangan po naming i-uplift ang aming mga kapatid sa profesyon. Kaya po nagbibigay kami ng mga trainings and seminars. Okay. Meron tayong tanong dito, Ka Francis. Oo, kasi nakatutulong ang kanilang Society of Mechanical Engineers sa pamahalaan. Oo. Lalo na sa mga infrastruktura. At sa larangan ng transportasyon, engineer, ano po yung magagawa ng PSME para tulungan po na ma-improve pa itong ating transportation, particularly dito po sa MRT? Well, lagay po ay unang-una yung mga government agencies, kailan po ang kukunin nilang mechanical engineers are licensed also and registered, no? Pangalawa should be competent, no, in the specific work responsibilities, no? For example, siguro ang diin ng pag-implement ng mga good maintenance and operation systems ay maaaring makapagtulong kami sa konsultasyon. Yun. Consultation kung paano ang tinatawag, for example, na effective maintenance, no? Kasi kung maintenance mo ay mali-lessen po yung breakdown ng mga mechanical equipment, no? So, yun po ang matutulong namin and makatulong din po kami sa pag-lessen ng for example, fuel, no, or electricity, no, by being efficient. Yes, greater efficiency. Kasi pag alam niyo po, yung mga mostly sa buildings, no, for example, yung air conditioning, yun ang pinakamalaking kumonsumo ng kuryente. Right. So, kung hindi efficient yung system, so you will consume more electricity. Yung power plant po will consume more fuel, no? And as you consume electricity, fossil fuel, ano ang pong mangyayari sa environment? Affected po yung tumataas yung mga greenhouse gases. Ozone layer. Ozone layers, nasisira po mga ozone layers natin. So, at saka by being efficient, pigilan po natin maaring mga ilang megawatt na magpapatayo ng planta na bago, na malaking investment po. So, energy efficiency and conservation, isa po yun sa linya ng mga mechanical engineers, no? Okay, before totally winding, Engineer So, birahin mo na yung ating mga mechanical engineers sa National Convention. Good morning po ulit sa lahat ng aking kapatid sa propesyon. Inaanyayahan po namin kayo na umaten sa ating annual convention na gaganapin po sa SMX. Simula po October 21, ngayon po meron po kaming sports activities. Yun. Bukas po ang opening ng aming exhibits, ang aming Philippine Machinery Exhibition. Meron po tayong PSME Nights na atin pong panahon para mag-enjoy.
At meron din po kaming awarding ng aming mga piling mga kapatid sa aming propesyon. Ayun, okay. Ulitin ko po sa aking mga kapatid sa atin, inaanyayahan ko po kayo na umaten at makibahagi sa ating annual convention. Okay, congratulations on your anniversary, engineers. Maraming salamat po. Nakapanayan po natin sina Engineer Ernesto Casis at Engineer Rolando So ng Philippine Society of Mechanical Engineers. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Verbs, go! Balikan natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. At good morning kila Engineer So at Casis na ating nakasama kahapon sa press conference ng PSME. Samantala, inilunsad ng UNICEF ang isang $2.8 million donation drive upang tulungan ng mga batang naapektuhan ng bagyong Lando. Ayon sa Philippine representative ng UNICEF na Wonder, kinakaharap ng mga bata ang panganib mula sa kontaminadong tubig, kakulangan ng pagkain at epidemya gaya ng kolera, hypothermia, diarrhea at pneumonia. Sinabi ng grupo na mayroon itong supply para sa 12,000 apektadong pamilya, kabilang na ang water purification tablets, hygiene kits, mga gamot, school supplies, pagkain, tent at generators. Maraming international aid agencies gaya ng UNICEF ang naghahanda na ng relief operations sakaling kailanganin ng pamahalaan ang international assistance. Kaugnay sa programang yan ng UNICEF, nanawagan din ng tulong ang ating mga kababayan sa Jaén, Nueva Ecija na apektado ng pagbaha dulot ng bagyong Lando. Ayon sa ilang mga residente doon, pangunahin nilang pangailangan ngayon ay malinis na inumin at makakain. Ang munisipalidad ng Jaén ang nagsisilbing catch basin ng sa mga matataas na lugar. So, kumusta naman po? Ano po yung pangangailangan ng inyong bayan ngayon? Sa pangangailangan, malaki. Tulong sa mga magsasaka. Tulong sa mga kabuhayang nawala, mga hayop na yan. Alam ko marami hindi nyo natin pare-pares nakausap at alape report. Opo. At higit sa lahat sa oras nito, ang bawat tahanan ngayon lubog ang puso, walang tubig. Opo. Na kailangan yung lowa magkaroon ng tubig. Opo. Yung pong mga, may mga nilikas pa sa mga evacuation center nasa... Meron. Kung sa bahay ko lang, kung sumakay ka rin, makita mo, daang pamilya nasa pamamahay ko. Samantala, may good news po tayo. Magbibigay ang Social Security System ng calamity assistance sa mga miyembro nito na nasa lanta ng bagyong Lando. Ayon sa SSS, ang mga pensioners na nakatira sa mga lugar na idineklarang state of calamity ay mabibigyan ng calamity relief package. Nakapaloob dito ang Salary Loan Early Renewal Program, kung saan ang mga miyembro ay pwedeng mag-renew ng kanilang loans na mas maaga sa itinakdang petsa. Kabilang din sa calamity relief package ang SSS Direct House Repair and Improvement Loan Program. 3-month advance payment para sa mga tumatanggap ng pensions sa ilalim ng SSS at Employees Compensation Program. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Wednesday morning. Sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Viv. Maraming salamat, Ara Perez. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan, at paraanin na natin ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup sa pamagitan ng ating Radyo ng Bayan. Borongan, nariyan ang ating kasamang si Pen Pomida. Maupay na aga, Pen. Yes, maupay nga aga, Miss Vivian at Francis. Lagay muna ng panahon dito sa Eastern Samar. Maliwalas ang kalamitan sa mga oras na ito at mataas na ang sikat ng haring araw. Samantala, naging maayos at mapayapa ang filing ng Certificate of Candidacy sa lalawigan ng Eastern Samar. Sinabi ni Attorney Juan Bautista Biato Jr., Provincial Election Supervisor, nakatuwang nila ang Philippine National Police sa pagmimintina ng kaayusan at katahimikan sa buong lalawigan. 13 posisyon o kung tawagin ay Provincial Elective Office ang tatangkaing sungkitin ng mga nag-file ng kanilang mga COCs. Ayon kay Biato, 2 naghain ng COC sa pagkakongresista ng Lone District ng Eastern Samar, incumbent Congressman Ben Ibardoni ng Libre at ang kanyang naging katunggali noong nakaraang halalan ang dating mayor ng bayan ng Diwan, Annalise Gonzalez Juan sa ilalim ng Nationalista Party. 2 rin ang mahigpit na magkatunggali sa pagkagobernador
si incumbent Governor Conrado Nicarta Jr. ng LP at ang dating congressman at naging DID Commissioner Marcelino Libanan ng National Unity Party. Ganoon din ang pagka-vice gobernador, muling tatakbo ang kasalukuyang vice governor na si Bingo Picardal. Umabot naman sa 21 naghain ng COC sa pagkabukal o board member. Para sa Radyo Vision, Penelope Pumida ng Borongan Eastern Samar, Media Bayan. Maraming salamat, Pen Pomida. Good morning po, gwapong ka Francis. Thank you. And beautiful Ate Vips, pakibati lang po lahat ng mga taga-Catanduanes. Happy 70th Catanduanes Festival. Salamat po, Yobs ng Virac. Naimbaga-bigat ka Francis at Ate Vivian, maulan pa rin sa kasalukuyan. Hindi po masyadong naapektuhan ng bagyong Silando ang Kalayaan Island. Simula kahapon, balik na ang supply ng kuryente from Joe Robert Arirao ng Kalayaan Island. Thank you. Salamat sa Diyos. Okay, thank you, President Aquino. Isa kang mabuti at nagtatrabaho para sa kababayan kong nasalanta ng bagyo. Muli ako nagpapasalamat sa iyo mula kay Melanie Santo Tomas ng Cagayan. Good day, M, Francis, and Vivian. Walang pasok sa klase ang mga preschoolers sa buong lalawigan ng Kalinga. Mula po yan kay Governor Josel Baak. Maraming salamat po and more power. At may panghabol na huling tanong. Tanong ko po, dalaga pa si Ate Vivian. Maraming salamat po. And with that, dito na po mga nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari nyo kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, sa langan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.